po. Kamusta na po kayo? Dito naman. Ako po ay si Cherry Domingo Omali. Tinulungan niyo na po ako nung nakaraan. Ginawa niyo po akong kauna-unahang babaeng gobernador sa ating lalawigan. Ako po ang nag-iisang asawa ni Governor Oy Umali. Sa ngayon. Siyempre sa hapong panahon. At sa akin pong pag-ikot sa buong lalawigan, alam niyo po, pinakamasayang pag-ikot sa barangay. Noon po, ang mga pinamimigay natin, mga gift packs, ngayon po, blessing dahil si Governor Oy Umali ay magpapamigay ng isang sakong bigas sa bawat bahay dito sa Barangay Bedes, Bayan ng Aliaga. Alam po namin na maliit na bagay po ito, pero sana po maramdaman ninyo kung gaano kayo kahalaga sa amin. At yung pong naging governor ako, binigyang pansin po natin ang lahat ng mga magsasaka, ang mga kababaihan at ang mga estudyante na nag-aaral dahil sa gusto natin maiangat ang kabuhayan ng bawat Novo Ecijano. Ganon din po si Governor Oy Umali. Kaya naman, si Governor Oy Umali, miniting na po niya ang Provincial Food Council at kahapon po, nagsimula ng mamili ng palay ang provincial government na may nag-post po kasi, taga Cabiao. Nakakaawa dahil 6 pesos lang daw po ang presyo ng palay. Pero ang provincial government ay mamimili at namimili na po ng palay sa 15 pesos per kilo. Ganun po kayo kamahal ni Governor Oy Umali. At sa buong lalawigan, sa buong Pilipinas, ang tanging nakakagawa lamang po nito ay si Governor Oy Umali. Wala pong ibang nakakagawa ng ganitong programa. Kaya nararamdaman po natin na yung pagmamahal po ni Governor Oy Umali sa inyong lahat. So, alam ko po, na-excited na kayong matanggap ang inyong mga bigas, kaya hindi na po ako magpapakatagal. Gusto ko lamang pong batiin kayo at gusto ko pong ipaalala sa inyo na mahal po namin kayo at sana sa pagkain at pagsaing ninyo ng mga bigas na ito, maramdaman po ninyo ang alagang Umali. Maraming salamat po. Cherry, di na rin bago sa kanya yung mga ganito. Kasi di ba, matagal pong naging lingkod bayan si Ma'am Cherry. Naging kongresista. 3 termino po sa 3 distrito at naging kauna-unahan po babaeng gobernador noong 2016. Naalala ko na inikot namin ang buong Aliaga at napakainit po ng pagtanggap ninyo kay Ma'am Cherry. At mula noon, hindi na siya tumigil sapagkat lagi po siya nasa tabi ni Gov para suportahan si Gov sa lahat ng mga programa ng pamahalaang panlalawigan. Yan sa Manumpay, since 2001, nung magsimula ang ating mahal na gobernador, noong siya kongresista, kaagapay na rin naman ang ating minamahal na ina ng lalawigan. Natatandaan niyo po ba yung unang dating ng gift giving? Andiyan na po si Ma'am Cherry nun. Dito tayo sa Aliaga. Dito sa Aliaga yun. Supot-supot din yun. Okay? Na ibinibigay po namin pagka po yung time ng Pasko. Yan. Lalong-lalo. Kaya po gift-giving. Nagsimula po lahat yan. Yung tunay na pagmamahal at pagmamalasakit na yan. Ayoko na supot-supot ngayon, ha? Hindi na. Nakita ko sako-sako na ngayon. Sako na. Hindi mo pwede magbigay si supot-supot lang, di ba? Pero alam niyo, we are everywhere. Nakita ko kanina sa Facebook, ang daming nagbabalita, ABS-CBN, GMA, pati CLTV 36, talaga pong sila'y namamangha sa mga programang inilulunsad ni Governor Umali, yung pamimigay ng bigas, yung pamimili ng palay, na napakalaking tulong sa mga kababayan natin magsasaka. Aba, pambihira. Yung tulong na yan, talaga naman dumadaloy. Kabi-kabi na po yung tulong. Alam niyo po ba? Yan pong mga bigas na yan, galing po sa ating magsasaka yan. Na kung saan po, binibili po ang kanilang mga palay at yan po ay ginigiling para po maipamigay sa mga kahapon, lumuluha ang isang taga-Cabiao. Pero matapos na magsalita ang ating gobernador,
sumigla. Lumuluha pa rin. Ganun. Sa kaligayahan na po. Kasi sa Kabyao po, 6 pesos po ang bilihan ng palay. Mas mahal pa po ang isang sachet ng shampoo kesa sa 1 kilo ng palay. Kaya naman po ang Kapitolyo, pumasok na sa eksena para naman kahit pa paano mabigyan ng makatarong ang presyo ang mga magsasaka. From 6 pesos na kalakaran, 15 pesos po kahit basang-basa yung palay, binibili ng Kapitolyo ang mga 6 palay ng mga taga-Nueva Ecija. Abay, saka mo malakas na palakpakan naman yan. Para mo kayo. Ha? Hindi mas mahal yun, sir. Hindi, diretso kasi tayo habang inaani mong ganyan, andun na yung Kapitolyo. Oo. So nakabang ka na. So kung dati, kasing halaga lang ng shampoo ang kilo ng palay, ngayon naman, isang kahong safeguard na. Yeah. Itataas natin yan sa mga... Doon talaga ang puso para magmalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya naman, talaga naman, well supported po ang lahat po ng ating magsasaka dito po sa Nueva Ecija. Makakaasa po kayo. Mukhang biglang nanabig sila ngayon na marinig ang deklarasyon ng ating susunod na magsasalita. Sapagkat hindi naman po talaga matagal ang aming palatuntunan. At ngayon, isang tinig na lang ang maririnig ninyong magsasalita. Isang tinig na pinanghawakan natin mula pa noong 2007 na sa pamamagitan niya ang mga pangarap natin unti-unting natupad. Isang ama na binigay po sa inyo ang lahat ng kanyang makakaya upang abutin ang rurok ng tagumpay ng ating dakilang lalawigan. Mga kaibigan, pag-open po natin ang ating mga palad sa lumuan po ng masigabong palakpakan ang ama ng lalawigan ng Nueva Ecija, Governor Oy Martes Umali! Tulog na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una, salamat Kapitan at ang buong kagawad po ng Barangay Betes. Siyempre kasama natin ang aking nag-iisang asawa sa ngayon, sabi niya, at sa habang panahon. We are also graced with the presence of Bukal Ray Villanueva na kasama natin. At sabi ko nga kay Bukal Ray, malaki na iutan mo. Hindi na Talavera lang, but sa buong ikaulang distrito. So ano bang purpose ba tayo na dito ngayon? Simple lang po. Tapos na yung eleksyon, wala nang election ban, dapat tuloy-tuloy ang pamimigay. Ang programang ito ay nilunsad natin noong 2019. Matatandaan yun, 2019, bumagsak ang presyo ng palay. 12, 11, 10, umabot ng 9 pesos. Kaya kayo tayong Provincial Food Council, ang layunin nito, sama-sama kami mag-isip ng paraan kung paano tutulungan ang magsasaka ng Busiano. Noong mga panahon na yun, talagang halos hindi ko alam kung paano. Kasi nakakita naman, bumagsak ng 9. Tapos pagka po nasa kalya, kumadok, ulan, kalaban ng mga nag-aalian, sapagkat hindi kaya patuloy ang nanay. At kung hihintayin mo yung nangako ko sa'yo, bibili ko yan. Hindi dumating. Naghihintay ka sa kalye. Kinabukas sa pagdating po, hindi na ganoon ang presyo, mas mababa na. Sapagkat ang sensitibo po ng paghahawak ng palay, kailangan talaga talagaan. Kaya itong mga panahon na yun, kami po ay naglayo na bumili po ng palay. Pinili namin na mas mataas ng 2 piso. Kung ang bentahan dito sa 20, 15, 17 kami. Kung ang sa isang lugar ay 14, 16 kami. Ang lalain namin, lagyan natin ng dagdag ng 2 piso. Pero sa ngayon, sobra na po ang baba. Ang problema ito, marahil iitil ng kinabukasan ng pamilyang Nabusiano, tayo rice granary in the Philippines, makatarungan ba? Na ang presyo, 6 pesos, sa Zaragoza, 7 pesos. Kaya nga po, muli ay akin pong tinipon ng Provincial Food Council at sinabi ko, hindi natin pwedeng pabayaan yung ating magsasaka. Yung mga magsasaka po, hindi naman humihingi ng pumipira sa politiko yan Ang gusto lang nila, go. Yung aming mga aning palay na nagmula sa pawis, dugo at inutang pa namin, sana naman bayaran kami, bilhin kami ng makatarungan. Hirap-hirap. Nagdarasal ka pag umulan. Gusto mo umaraw. Lahat ginagawa sa gano'n, itong mga palay na ito, makuha. Lalo na pag bumabagyo, nag-aapura. Umaga pa lang natin na pipilit, ay hindi pa pwedeng gapas, hindi nagapas. Napakahirap po ng buhay mo sa Kaya nga, ngayon mga panahon na ito, bibili tayo.
ang bili po natin 15 pesos. Yung basa, hindi po tayo bibili ng tuyo. Ang binibili natin basa, mismo sa bukid bibilin. Nang sa ganon, yung gastos ng pagkaryada, gastos sa pagdilipag ito, sagutan ng Kapitolyo yan. Hindi dapat ipapasa pa. Eh bakit 15 ko? Ba't ito pagawin 17? Eh 15 muna po. Kasi yung sa amin po, alam namin na konting dagdag, pero paano kung makakatulong po 6 pesos, 7 pesos? Kung kayo mismo na nagsasaka ay hindi nyo alam anong gagawin, eh lalo naman po kami. Dahil ang bawat iyak, karaingan, kailangan maging sensitibo, mapakinggan. Sa umagang ito, yung pamamahagi po ng bigas ito ay programang inumpasahan natin nung matagal na. Nung pandemya, nauso, silya lang, di ba? Wala tayong kamayan. Hindi ko yung mga kamayan. Silya lang, may bigas ka na. Natatanda ko sa San Leonardo, nanay, yung isang mag-asawa, ang ilabas, supa. Eh, kasama ako ng pumamigay doon. Nung nandun na kami, nakita mo supa kulay-kulay. Pag naglalakad doon, ayan yung supa. Pagdating supa, nung nilagyan isang sako bigas, kumakaway yung mag-asawa. Gob, supa yan, 2. Anong gagawin natin? Eh, supay nilabas. So, binibigyan mo natin. Ano ba naman yung simple kahilingan? At totoo po, mag-asawa lang sila. Ang mga anak ay nasa abroad. Pero dahil supa, ang nilabas, ay 2 daw. Makakahindi ba ako? Eh, baka daw makalis. Ang importante, yung mga ganito, pwede natin pag-usapan. Hindi perfecto ang sistema, pero pinipilit natin magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa. Pinipilit natin ilaman ng siya. Kaya, mamimili kami. Sabi sa akin ng Kapitan, mga end of July daw, dito sa Barangay Betes, ay aani na. So, kami po, ay pipilitin namin lahat ng kaya natin, bibili natin. At ito po mga palay na bibili ng Kapitolyo, tutuyuin namin, gagawin bigas. Sa susunod na 2 linggo, magbebenta na po kami ng bigas sa halagang 20 pesos sa bawat bibili. Huwag mo na kayo pumalak pa. May kondisyon. Ang isang bibili, limited ka lang na 5 kilo. Eh baka ang gawin mo pamili ka kasi benta mo sa alayan. Ang importante, bawat isa, siyempre alam mo naman natin, di ba may mga gawad na panahon. Eh kunyari, nabigay na kami ng bigas dito. Eh tapos after 1 month, naubos na. Eh, sabi nyo, wala kami bigas. Bebenta na ako sa inyo. Dating ko sa inyo. Nagsaganong maikot natin. Kailangan gawin ito, nagsaganong tuloy-tuloy po kasi pagkakataon, tulungan ng magsaka, eh kailangan mo ilaman eh. So, kaya mo sa BPCA, kung kaya natin mabigay ng bigas ng libre, eh kasino naman ang ibenta natin ng 20? Pag binaba ng pamalang ng syudad, 19, bebenta natin ng 19. Pag binaba ng 10, bebenta natin ng 10. Huwag lang bibili ng paling ng 10 dahil hindi makatarungan. Yung rolling store po ay iikot. Eh siyempre, ilan ang laman ito? Siguro mga 2 kada barangay ang punta, kakatong sa inyo. Kaya po yung mga ID na yan, importante. Bakit makasingkop ng ID? Dati silya lang, okay na. Isang na, 2 silya na, hindi ko alam, ilalagay ko dyan, bibigyan mo. Eh bakit gano'n? Kasi po, sa haba ng panahon ng pamimigay natin, may nare-reklamo. May ina ako sa kapitbahay, hindi ako binigyan ng stamp. O kaya naman, walang tao sa bahay, walang stamp. So ang ginawa natin, parang po lahat, walang pipiliin, ayaw mo man sa akin, o ikaw man ay iba ang hiling mo, gusto mo samahan, walang problema. Kasi kung ikaw tunay na amahati na, ikaw na yung nagbibigod eh, hindi lahat na. So ang ginawa natin, pinuntahan ng bawat bahay. Binigyan natin ng ID. Bakit? Nang sa ganon, sigurado ako na ang bawat bubok sa Barangay Betes makakatanggap. Eh paano ko? May lakad kami, walang pwede pumunta. At least maintindihan natin na sa barangay na ito, ilan yung pwede, ilan yung hindi. At gano'n, babalikan natin ano bang sitwasyon. Ngayon, kung sinabi naman sa lugar, eh paano po yung aming pamilya? Lalagyan din po natin ng ID yung bawat pamilya. Kunyari, sa isang bahay po, ay bigyan na natin si tatay ng ID. Yung pong anak niya asawa, bibigyan din natin ng ID kasi magkakaroon ng programa
Kunyari siya, bibili ng bigas. Pwede siya, kasi nandun siya sa talaan. Ang ayoko lang, bibili ka ng trader ka, nagpanggap ka na magsasaka, bumili ka ng palay sa mababa, 8, o nagpunta ka sa Hermosa, bibili mo. Tapos pumila ka sa akin, ibenta mo sa akin ng 15. Huwag naman, ibigay natin sa tunay na magsasaka. So, ang programang ito ay tuloy-tuloy sapagkat naniniwala ko na ang bawat magsasakang Labusiano ang gusto at tarungan sa presyo na kung saan ikabubuhay ang pamilya. Pasalamat ako kay Mayor. Sinabihan naman namin sila sa programang ito at alam naman nila ito. Dahil kasama natin nagbibigay, hindi po ba? Kataon lang, yung eleksyon, bawal. Pero yung ayuda, hindi bawal, ano? Yung pagbibilang na, hindi bawal, no? Pero yung bigas na bibigay ko, bawal, eh. Sabi ko nga sa comment, bakit kami bawal? Samantalang yung mga akap, ayuda, ano mo ba yung mga ano, pwede. Pero yung pamimigay ng bigas, hindi naman pera yun, eh, pagkain. At ito naman ginagawa natin kahit walang eleksyon. Pero nung nakaraang eleksyon, saan damakmak ng bilangan? Di po ba? Minsan abutan, kung hindi ko makikita, klaseng abutan, mabilisan. Mag-iipon ng tao, lahat yun. Pero ang lahat ng ito, ang importante makinabang ng tao bayan. Hindi ko na mapapamain dahil ang mensahe lang naman ito, kailanman ay hindi namin nakalimutan ang bayan ng Aliaga sapagkat hindi niyo po ako pinababayaan. Kaya sana po ay mapapabuhay natin pare-parehas at nang sa ganoon, maibalik namin sa inyo ang hiram na tiwala na lagi niyo po pinapayaran. Sa umaga nito, kahit ano mangyari, kailanman hindi tayo pinabayaan ng may lupan. Nung COVID dyan, nag-COVID din ako. Buti na lang, nakaligtas tayo. Ikot kasi ako ng ikot doon. Puro sinya lang naman sabi ko, Dok, ba't ako nagka-COVID? Puro sinya lang naman hanap ko. Sabi, pakayo kung ano man yun, wala na akong masisi. Pati anak ko nadamay ko. Alam ba niyo pa naman ng COVID? 15 po, 16 ang nag-COVID sa pamilya ko. Ako sinisisi. Labas kasi ng labas eh. Yung anak ko, hindi lumalabas sa bahay, nakamas pa. Naka-alcohol lagi-lagi. Nung magkasama ko sa ospital, sabi sa akin, dati ba't ako nagka-COVID? Hindi naman ako lumalabas. Sa bahay nakamasa ko, parang alcohol ko, sabay tingin sa akin. Nakayuko na lang ako pinagod. Tapos ang mabigat po, yung nanay ko nagka-COVID, yung mga kapatid ko pamangkin. Ang sakit nito, sa Nueva Ecija, nung nagka-COVID yung nanay ko, hindi ko maipasok sa ospital sa Nueva Ecija. Samantalang kahit sino kaya ipasok. Sa nung panahon ng COVID, kung sino pinapasok ko sa tutulungan mga ating kababayan, pero yung nanay ko mismo hindi ko may pasok. Kasi nahihiya po ako sa mga nakapila. Pero masakit bilang anak. At dahil sa obligasyon ko bilang ama, dinila ko pa sa Pampanga. Yung nanay ko, yung kapatid ko, hindi ko kayang tignan. Yung mga nakapila, naghihintay ko ng kwarto. Buhay kasi, ginagala ko, may bukas pa eh. Kaya nung panahon na yun, tuloy-tuloy tayo, bigay tayo. Kasi hindi natin alam kung may bukas pa. May bukas pa. At itong bukas ito, itong araw na ito, isang araw ng pagpapala, huwag natin kakalimutan. Hindi tayo pinababayaan ng may kapal. Sa inyo po lahat, mabuhay ang Barangay Betes, mabuhay ang ating bayan Aliaga, mabuhay lalawigan ng Nueva Ecija.